Game. Okay, good morning to all and nagbabalik po tayo. Kanina nakasama natin ang mga champions sa breaking. Ngayon naman, ang ating susunod nating itatagpok ay mula po sa sport ng judo. Unang araw ng pasukan, Martes po na yon at ngayong araw makakasama po natin sa Sports Corner page ang isa sa mga organizer, in particular, tournament director ng upcoming Philippine Ultimate Judo Championships this coming next month. And to talk about being we welcome isa sa mga coaches mula sa Ultimate Judo Fighters Club of Philippines. She is also a bronze medalist in the recent Phnom Penh SEA Games. Walang iba kundi si Andrea Camille Davina or simply AC. Ma'am AC, magandang umaga sa iyo and thank you for joining us. Good morning po sa lahat ng viewers and Sir Gab Ferreras. Maraming salamat for this chance po. And thank you rin sa inyo dahil of course bigyan kayo ng oras na ma-promote muna yung ating Philippine Ultimate Judo Championships dito sa ating platform na Sports Corner PH, Facebook and YouTube. Nice to have you on our show but excited na tayo na i-share sa ating mga viewers dito sa upcoming event happening 2 weekends pa. So bago yan, kamusta na kayo right now? Bago tayo nagkausap, kinuwentan kita doon sa training, medyo alam natin, busy ka sa pag-organize sa ngayon. Kaya wala kang oras para mag-train doon sa Jiu-Jitsu show. Yes po. Bale, right now, kasi kakatapos lang ng regular registration period namin ng Friday. So right now we have registered participants. Nag-total na siya ng 380. For 2 days na yan ha. 380 mixed na siya ng kids, cadets, masters, and seniors. And then we are so glad kasi hindi namin akalain na magiging ganito yung suporta ng mga tao for our upcoming tournament. And then as for sa preparation naman, all is going smoothly, thankfully. Ayun po. Alright. By the way, bago tayo dumako dito sa upcoming tournament, gusto natin singit ng konti itong nangyaring bronze medal showing sa Cambodia SEA Games kung saan nakasama nyo si Luan Gutierrez dun sa women's side. Tell us what happened there dun sa SEA Games kahit konti and happy are you and deserving talaga na kahit pa paano nakakuha ka pa rin ng bronze medal para sa Pilipinas kahit alam natin maikli lang yung preparasyon para dito. Yes po. Last SEA Games po was very challenging po for both of us kasi first of all, napakabago po ng event na duo and show sa larangan ng Jiu-Jitsu sa SEA Games. I think this was the first time na ginawa itong event na to and most probably next SEA Games meron ulit kasi yung Thailand which has gotten the gold medal last SEA Games. Sila yung host next SEA Games. So, malamang isasama ulit nila itong events na ito. And then, the full preparation was challenging kasi syempre pinagsasabay ko yung work and then yung training. So, kailangan talaga ng discipline when it comes to managing my time, of course, my health, my food, and everything. Lalong-lalo na panggabi rin yung work ko. And then, sobrang happy rin kami sa mga teammates ko kasi kami yung napili na maging unang team na sumali for duo and show. So, ayun po, napakasaya rin namin na nakakuha rin kami ng at least medal para po makapag-ambag kami dun sa medal tally ng Pilipinas. And bukod nga sa bronze medal na napulunan mo, I think nagkaroon kayo ng mataas na spot ninyo sa world rankings. Kung nabasa nyo yung post ko dati sa Ronda Atleta Beats natin, pinakita natin yung world rankings niyo. Nagulat ka ba nung nakita mo yon na at least medyo tumaas na yung world rankings ninyo ni Luan? Yes po, actually hindi ko nga alam na may ganun pala. Parang nag-send lang sila Coach Harvey sa group chat namin na, uy, may world rankings pala. Tapos syempre sila kasi nag-compete sila last February yata sa Asian. So syempre mas may points 'yon. Nagulat kami meron pa kaming spot sa world rankings. So very happy din po.
So hanggang ngayon, kahit nag-organize ka, sinisingit mo pa rin ang oras para sa training ninyo with your regular partner nga na si Luan para pagandaan yung susunod pang competition. Lalo na, alam ko nag-aanda na kayo, hindi lang sa SEA Games sa 2025, but earlier, meron kayong IMAG na sasalihan daw ng ating mga athletes na show at na duo. Yes po, actually, na-move yata siya. Originally, it was scheduled this November, but then na-move siya next year, early next year. So, more time to prepare for us. And good luck sa ating Philippine Jiu-Jitsu show and duo team. And full of a amazing performance there at sana makakakuha nga tayo ng kahit pa paano gintong medalya at mapataas pa lalo yung world ranking sa inaharap. Okay, so lumipat naman tayo sa ating main topic which is yung Philippine Ultimate Judo Championships. Siya po magpo-promote kasi siya po yung tournament director. Alam natin, sanction po ito ng ating Philippine Judo Federation, ng ating NSA po Judo. Can you tell us kung anong ina-envision nitong event, ano yung objective nito to promote ang judo sa ating sporting community at ang malaking pagkakaiba compared dun sa mga naunang tournaments? Kasi alam natin, bumabalik na tayo dun sa pre-pandemic levels natin. Kaya nakakabalik na tayo sa mga usual na tournaments kagaya nga nila noong nakaraan, yung merong Batang Maynila Cup ng Central Judo Club and then yung Ajime ng Ateneo na collegiate entry level. So, ano ang magiging objectives nitong upcoming event na ito? Is the first tournament po na will be hosted ng Ultimate Judo Federation club po ng Pamela. So, actually, yung club namin is known for the grassroots program. So, ang una kasi talaga naming plan was to host a tournament na will cater the masters and the kids only. Hanggang sa parang nanganak yung plan na, sige, include na natin yung cadets and seniors kasi sayang naman. And then, actually, this was supposed to happen next year pa. But then, since nga yung masters kasi, natuwa rin naman kami sa mga response ng mga other teams kasi ang dami ring nag-entry sa masters which is 30 years old and above. So akala namin wala masyadong sasali kasi syempre nag-retire na yung iba. But then, nagulat kami na sa 37 plus pa. Plus, meron din kaming participants from other countries as well, like Japan and Singapore. So natuwa kami kasi meron pala talaga na interested pa na sumali sa Masters. And then, um, ngayon, majority ng entries namin is for kids. And actually, ang narinig ko sa ibang schools, naging pre-UAAP game nila. Kasi ang UAAP is happening, I think, last week of November. So, itong tournament namin is parang naging tune-up game na nila. So, ayun po. Okay. Ang alam ko, dahil of course nakatuon ng pansin itong UGFC sa grassroots program, is this being handled by your mom pa rin? Yes po, family po namin ang nag-handle. Bale, yung dad ko yung head coach, which is siya rin po yung assistant coach ng Ateneo Judo Association. Kaya medyo tie-up kami sa Ateneo. And then my mom also, siya yung nag-handle naman sa kids. Okay. So magkasama pala yung dad mo si Robert sa Ateneo. Yung head coach natin yung mismo presidente ng Philippine Judo Federation. Kaya may tie-up kayo with the PJF mismo. Yes po. Okay. So upon this recording, alam natin tapos na ang registration, 'di ba, for the event. So nabanggit mo kanina, 380 yung mga sumali na rito, lahat na register. Yes po, confirm. Actually, meron pa kaming late registration para sa mga gustong humabol. It's until September 2 ng 11:59 p.m. Pwede pa silang humabol. So hindi pa final yung listahan pero for sure 380 yung Yes. magiging list. Depende na lang sa mga magpapa-late registration nga dito sa nasabing torneo. And mostly, di lang sa UGFC yung mga sasali dito, pati na rin yung iba pang mga judo clubs,
sa Metro Manila, in other parts of the country. At nababigit mo kanina, ito rin yung parang tune-up tournament na rin ng mga UAAP teams preparing for the UAP. Yes po. Nagulat nga po kami kasi yung mga matatagal ng clubs na hindi na talaga active sa tournaments, like yung mga nasa farther parts of the like Mindanao, Davao, Bacolod, Negros, sasali sila at this coming tournament. So, natutuwa kami sa response nila kasi most of them, masters yung pinadala. So, nakakatuwa. And of course, meron din kayo mga inimbitahan ng mga foreign counterparts and even the national team members kasali rin? For the national team kasi po they're busy preparing for the Asian Games. And I think meron silang competition next week sa Thailand. So hindi namin sila nakuha na sumali kasi they are busy preparing for other bigger events internationally. Pero other Courage team, I think sasali sila. Okay, so more Courage team. Sina Ellen, si Charmaine, Yes, sasali rin nata, no? yes po, yes po. Ayan. So, what about on the tournament format? Depende na lang sa mga sasaling registrants. And ano ba itong mga categories na i-offer nitong tournament? Is it per weight? Kasi alam natin ang mga categories which is yung kids, yung adults, the seniors, and the masters category. Yung mga mas bata pa sa inyo, syempre. Opo. Opo. Bale, meron naman siya per weight. Starting from the lightest to heaviest. Actually, sa kids, nagdagdag talaga kami ng weight categories. Later, of course, yung mga bata natin na gustong maglaro. Kasi we don't want na ma-discourage sila na hindi sila makapaglaro dahil lang sa sobrang dehado nila sa weight category. So, originally, we have 4 weight categories lang. And then, upon meeting with other coaches na nakiusap, baka pwedeng dagdagan natin yung weight category para hindi naman sila magsalpukan dito sa event na to. Sobrang dami nila. Tumugon naman kami sa request nila and we added 3 more heavier weights for them. Ayun po. Pero may weigh-in pa ba bago yung tournament mismo? Yes po. Instead of Friday night, kasi alam naman natin how traffic it is pag Friday, same day na lang po ng Saturday. So Saturday morning, yun po yung weigh-in ng kids and masters, which is happening on day 1, September 9. Okay, what about the technical and appreciating aspects? Since alam natin sanction ito ng PJF, yung ating mga national referees ba na under the PJF ba ang gagamitin dito? Opo, yes po. We requested already sa ating referee commissioner, si Sir Leo Panganipan. And I think meron na po silang ipapadalang mga referees for us. Okay, sana at least pair yung magiging officiating nila coming for the competition, and sana tamanggap nga ng kahit matalo man lang, manalo, or kahit hindi na yun nasa panig yung mga desisyon ng ating mga judges at referees, kailangan tanggapin natin ng buong puso syempre. At wala sanang mga nagagalit. Ika nga, syempre, pag natatalo tayo at hindi tayo pabor dun sa dinidikta ng ating mga referees, no? Opo. Ang kagandahan naman po kasi sa judo, we have a care system. So, pwedeng i-review yung nangyari, yung kino-contest na na event. And then, through that, parang i-replay nila. Doon nila talagang makikita kung ano yung nangyari. So, for both referees and coaches, alam nila kung ano yung tamang dapat i-call. Either kung may score ba or wala, or may penalty or wala. So, fair talaga. So, makakatanggap pa ba ng mga medals o mga certificates ng ang mga sumali, ang mga naglalo ng mga medalya, and magkakaroon pa ba ng overall championship bawat team? Opo. Bale, for now, ang meron po is, of course, medals and certificates for the winners. And then certificate of participation, of course, for everyone, including the officials and coaches. And then,
instead of overall championship, kasi ano yun hindi kami makapag ganun dahil yung iba konti lang sa team, yung iba super dami sa teams. Syempre, the chances of getting it is hindi masyadong fair. So instead of that, mag-award na lang po kami ng fastest ipon para sa each category. Ayun. So, ang event na ito, it will be happening on September 9 and 10 sa Philippine Army Gym sa Taguig. Is it open ba ito for the public? Kasi ang alam ko, pag Army, kasi military grounds ito, Yes, pwede ka mag-asa guard kung pwede kayo pumunta, pagpasok sa gym man lang. yes po, open naman siya for the public. Medyo nag-strict lang sila of course for the foreign participants. So we have submitted already their passports para may reference yung mismong Army Gym kung sino yung mga ina-expect nating foreign participants. But for the locals naman, okay naman siya. Pwede naman pong manood. Pero para doon sa mga hindi makakapunta kasi matraffic sa area pagdating doon, mga sabihin natin may mga lakad ba sila o kahit nasa ibang lupalop nga bansa, meron ba kayong mga paraan para at least masundan yung mga updates, kahit live stream, kahit yung mga videos, so yung mga pictures ng mga official photographers sa Uh, ongoing event na yon? yes po, we have hired photographers po and videographers. But then for the live streaming, parang may issue kasi sa connection doon. So most probably magiging lang siya yung live updates like sa Instagram, ganun, story, ganun. Okay, so abangan natin yan. And maybe kahit hindi ako makapunta dito sa event, baka pwede niyo i-share sa akin yung mga pictures and videos niya para ma-feature niya sa ating Facebook page. Okay po, yes po, of course. Okay, overall expectations para sa inyo bilang tournament director sa magiging takbo ng torneo upang at least mapalawak pa lalo ang grassroots program di lang sa inyong club, kundi sa buong judo na rin. Kahit di tayo kasali either sa Batang Pinoy, sa Philippine National Games this December, at least solido pa rin yung ating grassroots program ng judo ngayon. Yes po, and natutuwa kami na parami ng parami yung mga bata na sumasali sa mga tournaments ng judo. Especially right now, meron kayong mga summer classes na yon doon sa UJFC. Pwede ninyo singit natin content tungkol sa mga clinics na ongoing. Saan kayo matatagpuan? Paano makakapag-register? At anong oras at schedule ng classes ninyo? Yes po, bale sa UJFC po, ang training namin is every Saturday and Sunday, 10 a.m. to 12 noon. So it's open for everyone regardless of age. From siguro yung youngest player kasi namin ngayon, 5 years old. So hanggang kahit anong age, siguro ini-invite po namin kayong lahat na bisitahin kami sa may Veterans of the World War II na outpatient center. Yun po yung pinaka-entrance. But if i-waste nyo po, mahanap nyo po kami sa Ultimate Judo Fighters Club Philippines. Nasa Waze na rin po siya in Google Maps. So mas madali na siyang hanapin. And ayun po, kita-kita tayo doon every Saturday and Sunday, 10 to 12 noon. So tamang-tama dahil itong schedule na ito, nababagay na rin ito sa ating mga kabataan para at least magte-training nga para dun sa judo. Kasi itong mga araw na ito parang day off na rin kasi wala nang pasok noon eh. Yes. Pero open din kayo sa mga holidays? For holidays po, depende sa availability po ng mga coaches din. Kasi sa amin, wala kaming holiday sa airport. Also, my mom, wala rin kaming holiday sa airport. So, ayun po. By the way, si Ma'am AC at si Ma'am Julie nagtatrabaho po sa airport. Kaya nga, binigyan kayo ng recognition ng MIAA from their outstanding achievement last SEA Games. And even another judoka din, si Gina Lane Lopez, nagtatrabaho din sa airport, no? Opo, yes po. Margo Tumampad po yung isa from the judo team. So, tatlo pala kayo na galing judo nagtatrabaho ngayon. And serving na rin for our country sa ating pambansang paliparan, syempre. Kaya nga, kahit pa paano, busy pa rin kayo sa anumang mga task na ginagawa ngayon sa inyong airport, syempre. Pero importante pa rin, yung training pa rin for the upcoming competitions, ika nga eh.
Yes po, kasi syempre hindi naman natin basta-basta pwedeng iwanan yung responsibilities natin as an athlete also. Lastly, with this event coming the way, September 9 to 10, are you dreaming na maybe one day yung mga bata natin makasusunod na sa yapak ni na Kiyomi Watanabe, ng ating Nakano Brothers, iba pa mga Phil Japanese, and even the local standouts na nakakapaglaro na sa Grand Prix, sa World Championships, World Cup, and other competitions, and even someday, baka pwede tayo makaroon ng isang full-blooded na Pinoy representative. Even though hindi natin papabayaan yung mga Phil Heritage, yung mga Phil Japanese. Pero at least sana makakuha tayo ng magandang talento na pure Pinoy para dito sa Olympics, no? Yes po. Yun naman po yung goal talaga natin kaya tayo hindi sumusuko sa grassroots program. Kasi aside from giving back to the sport, yung judo, ayaw nating mawala kasi yung judo as a sport dito sa Philippines. So, ang aim talaga natin is to train these kids na hindi mawala yung interest nila sa sport and of course to enhance their love for judo and ituloy-tuloy talaga nila kahit nag-graduate na sila sa college. Kasi ngayon ang napapansin natin after college, after UAAP, syempre kanya-kanyang hanap na rin ng work yan. So, ibalik natin yung interest ng people na mag-pursue pa rin as national athletes. Ayun ba? Alright, so sigurado magugustuhan ng ating mga madlang people itong upcoming judo tournament na mga kabaro natin. And especially yung mga sports community natin na nais mapanood, ma-observe nga kung ano yung judo. And we also encourage yung mga parents na sana manood rin kayo para at least yung mga bata natin baka may alam niyan at baka pwede natin sila pasukan itong sport na judo. Again, advance congratulations sa UJFC for very successful event na ito and looking forward na i-share sa amin yung mga updates itong upcoming competition na ito. Pero bago ko tayo magpakawala sa inyo, magpuputo muna tayo. Thumbs up and smile. 3, 2, 1, go! Okay. Ma'am AC, baka pwede ninyong mag-promote at feel free to share sa ating mga followers natin itong upcoming na UJFC tournament. Please go ahead. So, iniimbitahan po namin ang lahat po, judo enthusiasts or not, kids, cadets, seniors, and masters. Lahat po sila ay makikita nyo na maglalaro this coming September 9 and 10 sa Philippine Army Gym sa May Taguig City. Malapit lang po siya sa May McKinley. So, accessible naman po. And sana po makadalo po ang lahat. Of course, we'll do our best also na mag-provide ng live updates or live streaming para dun sa mga naman na hindi makakapunta sa mismong event natin. And maraming maraming salamat. Of course, we would like to extend our deepest gratitude sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng clubs all over the nation, and of course sa mga kapitbahay nating Southeast Asian nations na nag-show ng interest of course na sumali sa atin, most especially yung Singapore and yung Japan din po na nagpadala ng masters na mga sasali sa atin. Ayun po. Maraming maraming salamat po and see you all there. And again, I'd like to thank you, Ma'am AC, sa oras na binigay niyo sa amin. And good luck din sa inyong upcoming competition sa Jiu-Jitsu show. Baka pwede niyo shoutout niyo rin mga teammates niyo rin sa Po, Jiu-Jitsu. shoutout lang po sa Jiu-Jitsu Duo and show. Training na tayo ulit ng sabay-sabay para makapag-prepare na tayo for this coming IMAG. And of course, yung SEA Games. And again, thank you so much, AC, for your time. Good luck sa upcoming tournament and we'll see you then. Bye-bye po. God bless and thank you. Maraming salamat, Sir Gab. Thank you. Thank you po.